Someone wants to try again. You know that? Okay, I heard that song. Let me try again. Yeah, that old song. Someone here wants to try again, but he or she feels like na nasa isa siyang edge ng cliff or bangin. But whoever this individual is with this 7 of coins to this double energy, this is the energy here of someone obsessed about this situation here with you guys. Kaya kahit alam niya na nasa edge na siya ng cliff or bangin, this person will still try. Whatever it is na plano niya sa kanyang mind. Diba? Yung song na yun na Let Me Try Once More. Okay. Let's see more infos. Oh. Oh no. Hey there mga my loves collective. So yun nga no, bago natin tuluyang pag-usapan ito, no, let me just greet everybody. Hi and hello there everyone. Hi new subscribers, ako po si Yan. At sa mga returning subscribers, thank you so much for your warm love and support na binibigay nyo sa akin. No? So yun nga mga babes, no, meron tayong other channels. Kung interested kayo na tumambay din dyan, you might want to check that out. Ang mga links ay nasa description box. Okay, wala tayong gender, babae, lalaki, LGBT, cross-watchers. You can flip roles if you want. And at the end of the day, you always have your free will. Malaya ka na gamitin yan. So, yun yung mga babes, no? Dito, nakikita ko, no? We have here the King of Cups and there's this Queen of Swords energy. And we have there the Four of Cups, Wheel of Fortune, and Eight of Wands. So, kung sino man tong energy na ka-deal ninyo, ito yung person na gustong-gusto mong magbago. This is your person here na parang ilang beses mo nang sinabihan na magbago, naniwala ka na magbabago siya, no? Pinapatawad, paulit-ulit mo siyang tinatanggap in the past, no? Sa pag-aakala na magbabago na talaga siya, no? Dahil ilang beses mo nang sinabi. Pero ikaw to, sa kabilang banda, na kahit ilang beses mo nang sinabi yun, parang ikaw to, no, na dahil mahal mo siya, kaya mo siya paulit-ulit na tinatanggap at pinapatawad, no? Dahil mahal mo rin siya, naniniwala ka na isang araw magbabago rin siya. Yan, no? Well, tama ka. Okay? Nakita ko rito na nagbabalik siya at nagbabago at nagbago na nga siya, no? Tinalikuran niya na yun, no, at sinunod niya na rito ang mga gusto mo na baguhin niya sa kanyang pag-uugali, sa kanya ritong sitwasyon, may mga issues kang gusto mong i-fix niya sa buhay niya, no? At nakikita ko rito, no, na nangyari itong klase ng communication na ito, no, na parang, alam mo yung nakakasawa na palagi mo ipapaalala sa tao na magbago siya, na wag niya nang gawin 'to, 'no, and at the same time ginagawa niya pa rin, 'no, and then hindi ka makapagdesisyon na hiwalayan siya kasi dahil
nakatali yung pagmamahal mo sa kanya, ano, yung mga ganyan. So, kung sino man 'to, minsan mo 'tong minahal 'no. Pero dahil nga 'pag nagmamahal 'no, sometimes tao ka lang rin, 'di ba, nakakapagod lalo na hintayin kung magbabago pa ba 'tong person na 'to o hindi. Ilang beses ko na siyang sinabihan na magbago pero wala pa rin miss 'yan. Kaya ang nangyari, naghiwalay na lang kami, 'yan 'no. Meron ditong strong separation 'no. And this person here na gusto mong magbago, nakita ko na nagbago na rin siya finally. Nagbago na rin siya 'no, at ikaw yung naging inspirasyon niya para magbago dito. Ginawa niya yung best niya with this separation here kasi maaaring hindi niya pinaniwalaan 'no, na totoo pala na maghihiwalay na kayo dahil ang tigas ng ulo niya, 'di ba? Hindi siya rito nagbabago. Akala niya mema ka lang 'no, hindi niya alam na tututuhanin mo pala na makikipaghiwalay ka sa kanya 'no. Eh, nakipaghiwalay ka. Nakipaghiwalay ka. So, yun yung naloka siya. Nagulat siya, ay totoo pala. Akala niya kasi, mga babes 'no, sasabihin mo, okey lang magra-rant ka lang ulit 'no, magrereklamo ka lang pero hindi mo naman kayang makipagkalas sa kanya. Eh, this time nakipagkalas ka na talaga for good, 'di ba? Hindi ka naman talaga nagbago, gusto ka na makipaghiwalay sa'yo. Akala niya eme-eme lang 'no, naghintay siya rito ng text mula sa'yo 'no, pero hindi ka talaga nagre-reply. Naghintay rin siya ng tawag mula sa'yo pero hindi ka talaga sumasagot 'no, kapag tumatawag siya at hindi ka rin yung tumatawag sa kanya. Dati kasi kapag may ganito kayo na tampuhan, galitan 'no, or, hindi pagkakasundo 'no, nagre-reply ka kahit galit ka, eh. Yun ang lumalabas dito. Sinasabi niya, "Kahit galit 'yan, miss 'yan, nagre-reply 'yan sa'kin, eh." Kahit nasabihan ako niya ng mga hindi magagandang salita, nagre-reply pa rin 'yan. Pero this time, hindi na siya talaga nag-reply sa'kin, miss 'yan. 'Yan, oh. So, bakit siya nagsusumbong sa'kin? Ako ba ang nanay nito? Bigla tuloy ako na-confuse sa aking NSO. NSO. So, yun yung mga babes 'no. This person here, okay, he or she can get a hold of you before. Kasi kahit hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagkikita, nagre-reply ka. Sumasagot ka sa tawag niyo. Bakit? May kasalanan ka, 'di ba? Yung mga ganyan 'no, gumaganon ka pa sa kanya. Pero this time, bawat tawag niya 'no, hindi mo na sinasagot. Tapos 'pag napa-ring niya yung phone mo, the next thing na magta-try siya ulit 'no, "The number you have dialed is either unattended." 'Di ba? So this time, he or she cannot get a hold of you. Hindi ka na niya rito mga babes 'no, mahagilap 'no, like natakot siya rito na totoo pala talaga 'no, see? Magigising talaga ang isang tao kapagka may pagbabagong nakita at yun yung pagbabagong nakita niya sa'yo. Bakit kaya mo siyang tiisin ngayon, eh, dati hindi. Kahit magkagalit kayo 'no, ikaw 'to na concern ka pa rin sa kanya, 'di ba? Alam mo nagvi-visit ako sa'yo, eh, 'no, pero pinagluto kita ng baon, kunin mo nanggigigil ako, eh. Yun, oh, gano'n ka dati 'no, pinagluto mo pa siya kasi nga mahal mo, eh. Pero this person here do not see it coming na kaya mo pala talaga na lumayo sa kanya. 'No, ng tuluyan, hmm. Hindi ka naman talaga magbago. Pero dito meron kayong communication na nakikita ko na nagba-bounce back, bounce back, bounce back sa isip niya 'no, with the King of Cups and there's this Queen of Swords, Two of Wands and there's this Wheel of Fortune 'no. Anong usapan yon 'no? Nagkaroon na rito ng usapan sa inyo nun 'no, na parang meron kang nasabi noon na kapag nagbago siya rito 'no, is okey na lahat. Magiging maayos kayo, babalik kayo sa dati, yan 'no, puwedeng may gano'n kang sinabi. Hindi siya lumalabas as in pangako ganito ha, pagka nagbago ka, walang gano'n akong nakuha na, "Oh, promise," ganito, walang gano'n. Pero posibleng yung usapan is natandaan niya at tumatak sa kanya rito 'no, na alam mo yon na parang kung sino man 'tong person na 'to, natandaan niya na, kapag nangyari na magbago ka, babalik tayo sa dati, hindi tayo maghihiwalay or magiging okey tayo, magiging maayos tayo. Yan yung parang natatandaan niya rito.
Yun yung pinanghawakan niya ngayon. Kasi alam niya na kapagka nagsalita ka, you mean it. Ibig sabihin, tututuuin mo talaga yon or gagawin mo talaga, 'no? Pero I think nauna yung usapan na yun 'no, bago nangyari yung separation na 'to. So, lumalabas rito na 50-50 yun, 'di ba? Ano yung paniniwalaan niya? Yung sinabi mo na nauna na na 'pag nagbago siya magiging okey lahat or yung, lately or recently na sinabi mo na dahil hindi siya nagbabago makikipagkalas ka na, 'di ba? So now, ang pinanghawakan niya is yung sinabi mo. So nagbago talaga siya rito kasi mukhang wala na siyang naririnig mula sa'yo. Hindi ka na rin kumikibo 'no at naging tuluyan ka na talagang silent pagdating sa taong ito 'no. For some reason nahihiwagaan siya 'no kung paano mo nagawa ito. Pero kasi mga babes 'no, wala naman din talaga na imposible lalo na kung ikaw 'to 'no, napagod na sa taong 'to 'no. So kung sino man 'tong person na 'to 'no, ginawa niya yung best niya para magbago na. Pero bakit nga ba kailangan magbago ng tao kapagka wala na yung isang person 'no, na pinangakuan niya, 'di ba? What's the point, 'di ba? Now this person here is trying to change his or her syonget na ways sa kanyang buhay. Kung may addictions man siya, inalis niya yun, inayos niya yun. Ugali niyang pangit, nakita ko binago niya rin dito. Nakita ko na parang halos nagpalit-balat siya, no, dito. At kung sino man tong energy na to, no, ginawa niya ito para bumalik ka. So, maaaring may matanggap kang mensahe nung nagsasabing nagbago na siya, pwede na bang bumalik kayo sa dating pagsasama ninyo, 'yan 'no. So, gaano nga ba kadali 'no, na bumalik sa isang koneksyon 'no, dahil lang ba sinabi niyang nagbago siya? Bakit kailangan magbago kapagka tapos na ang koneksyon? Bakit kailangan na mahuli muna yung lahat bago maisip at ma-realize ng isang person ang kanya nitong mga mistakes at pagkakamali? At gaano nga ba katibay yung pangako or usapan, 'di ba? At paano nga ba nagiging, effect nito kapagka lumipas na yung oras at umandar ang panahon? Gano'n pa rin ba katibay yung pangako o ito ba ay meron pa ring nabisa o wala na? 'Di ba? So, kung sino man 'tong energy na 'to, nakita ko rito na magme-message siya sa'yo out of the blue at puwedeng gabi ito mangyari or mga magagabi na, let's say mga hapon, 'yan 'no, for others of you, 'yan. This person here will definitely send you a message or will talk to you in person telling you na nagbago na siya this time, which is totally true kasi nakita ko 'yun dito, 'yan. But here you are, embodying this strong Four of Cups energy, and there's this Ace of Wands in reverse, which only means like you lost your passion for this person. Did time really take that big impact? Yes, merong effect yun dun. Pero I think ang pinakanangyari sa'yo kung bakit you lost your passion over this person, it is because napagod ka. You got tired telling and telling this person all over and all over again. Masakit sa lalamunan, paulit-ulit, and all of those mistakes and faults. Why does it have to end first before he or she starts to realize may value, Miss Yan? Well, that is also my question for this person.
Why does it have to end first before he starts realizing your worth? Bakit kailangan magbago pag wala ka na? Ngayon hindi mo na alam kung kaya mo pa na panindigan yung sinabi mo. You cannot make tupad a promise if you are not really wanting that anymore. It's hard to fulfill that promise, diba? Kapag wala ka ng nararamdaman o wala ka ng tiwala sa kanya. Ngayon, nakita ko no, na ikaw ay bumubukod na ng tuluyan sa taong ito, energetically. And this person here for some reason, kaya nga sabi ko kanina habang, di ba, naglalatag ako dito ng mga energies, sabi ko, no, oh no, di ba? Kasi whoever this individual is, this person will choose a path. Yung iba, nangyayari na to ngayon, yung iba, isang prediction sa future. Itong person nila. Ano yun? This person will definitely feel devastated, frustrated, and because of that, he or she will go back to his or her old negative ways and behavior. See? Bumalik siya sa dati niyang pag-uugali dahil hindi mo na siya tatanggapin. What kind of pagbabago is that? Diba? This is a pathetic energy. Why? Diba? Why not continue to have that beautiful energy na nagbago ka na, no? And to move forward here with your life. At the end of the day, that is this person's fault. Bakit ganito na, diba? At bakit kailangan bumalik sa mga old ways kung nagbago ka na? Why? Kasi may isip niya ditong patapon yung buhay niya. Because the person, he or she, ang rason kung bakit siya nagbago, which is, who is ikaw, ay ngayon wala na sa buhay niya. Parang there's no sense. Bakit ko pa ipagpapatuloy? Devil card energy, 5 of swords energy, moon card, 5 of wands, 5. This person could be seeing a lot of 5s, 5 of coins right here. Ba't ko pa ipagpapatuloy itong pagbabago? Wala na tong kwenta, wala na tong silbi, kasi wala na si collective sa buhay ko. Ang ending, nagbago siya para sa'yo, pero muli siya ditong babalik sa dati niyang sarili dahil yung rason kung bakit siya nagbago ay wala na ngayon sa buhay niya. Who is? Ikaw yun. Pero you do not need to do something about this. And this is something here, none of your business. This person will make that choice to go back in his old ways. And because of that, this person will only mess up his or her own life once again. Diba? And I'm seeing here that there's a part that this person here will definitely blame you. Bakit mo pa sinabi yung pangako na yun kung ba't hindi mo yun kayang tupadin? What? Are you really telling that to my babies here? Sinubukan na kumapit ng mga nakshis ko sa'yo even though you are so patapon in your previous connection. They tried to hold you, but it all bottled up. Pero how long will they try to hold on to you? Siyempre deserve ng mga nakshis ko na makahanap ng maayos na relasyon, maging happy, yung hindi nakakapagod na relationship. And now you're blaming collective.
because you will go back to your old ways, to your old self, because your life is messy or will become messy. No one is to blame other than yourself. Okay? Yun. No? Yun yung mensahe ko sa ex nyo. So, kung sino man tong ex ninyo, do not feel obligated with this person. This person is not your obligation because he or she is not your son or daughter. I mean, okay, do not feel obligated with this person because you did your very best to save the relationship before. But this person let your relationship, okay, get drowned here, okay, or sunk into water. Okay, so yeah, these are all the messages you've got right here for you, sweetheart. Continue moving forward here with your life. If you do not feel anything about this person here once he or she approach you na nagbago na siya, then it's not your fault. You just got tired. At nakita mo lang kung ano yung alam mo na deserve mo. Okay? So yeah, these are all the messages we've got right here for you, sweethearts. Thank you so much and sarang hayo love and light. Oh.